Aliw na aliw si Elise sa pinapanood niyang palabas sa telebisyon. Nasa sala nga siya ng bahay, nanonood ng palabas habang kumakain ng popcorn. "Elise, mag-usap tayo." Sigaw nga ni Caleb habang papasok ng bahay. Agad naman na napalingon si Elise sa kanya. "Caleb? Akala ko ba nasa opisina ka? Bakit may problema ba?" Pagtatakang tanong naman ni Elise. "Tell me, nakipagkita ka ba sa isang lalaki na hindi ko kilala?" Galit na tanong nga ni Caleb nang makalapit si Elise. Nag-isip naman ang babae ng lalaking nakausap nga niya na hindi kilala ni Caleb. "Si Diego ba? Hindi ba't nasabi ko na ang tungkol sa kanya? Hindi mo pa siya nakikilala sa personal. Ipakikilala kita sa kanya bukas kaagad." Sabi naman ni Elise. "Pinaglololoko mo ba ako? Bakit ko gugustuhin makilalang lalaking humalik sa fiancé ko? At nagustuhan mo naman. Elise, we're getting married. At manganganak ka pa pero nagpahalik ka sa lalaki?" Napatayo naman si Elise mula sa pagkakaupo. Napahawak nga ito sa likuran niya dahil medyo nabibigatan na nga rin siya sa tiyan niya. "Teka, nagpahalik? Saan mo naman nakuha ang balitang yan?" Naguguluhang tanong nga ni Elise. Agad na inabot nga ni Caleb ang isang brown envelope na kinuha naman ni Elise at tinignan ng laman. May laman itong mga pictures na kuha nga nung nag-usap nga sila ni Diego nung nakaraang araw. Ang huling picture ay ang part na hinalikan siya ni Diego sa pisngi na aksidenteng malapit sa bibig. May picture din na magkayakap sila. "Anong kalokohan to, Caleb? Pinababantayan mo ko at kinukunan pa talaga ng pictures? Sinabi ko naman sa'yo na may kikitain akong kaibigan. Huwag mong sanang bigyan ng ibang kahulugan ng picture dahil aksidente." Pinutol ni Caleb ang sasabihin Elise. "Aksidenteng ano? Aksidenteng naghalikan kayo? Anong akala mo sa akin, Elise? Uto-uto? Mali nga ang iniisip mo. Kaibigan ko lang si Diego. Pagkatiwalaan mo naman ako." Pasigaw na sabi ni Elise. Napahilamos naman si Caleb sa mukha niya gamit ang kamay niya. "Pagkatiwalaan? May pruweba na nga oh. At ilang beses mo nang sinabi na ipakikilala mo sa akin yung Diego na yan, pero wala pa rin hanggang ngayon." Magsasalita pa nga sana si Elise nang bigla namang sumakit ang tiyan niya. Mahina nga siyang napadaing habang hinahawak nga ang tiyan. "Pwede bang saka ka nalang magalit, Caleb? Manganganak na ako oh." Nagulat naman si Caleb at agad na taranta. Mabilis siyang kumilos para kunin ang nakahanda na gamit sa panganganak ni Elise. Sakay na lalayan ito palabas. Maingat niyang isinakay sa kotse si Elise at nang maayos nga itong nakasakay, minaneho naman niya kagad ang kotse papunta sa ospital kung saan nakareserve si Elise para manganak doon. Inasikaso din naman si Elise ng doktor at mga nurse nang makarating sila sa ospital. Dinala kagad si Elise sa delivery room. "Sige pa mami, push niyo pa. Malapit ang lumabas si baby." Pahinahon nga na sabi nga ng doktorang nagpapaanak kay Elise sa delivery room. Buong lakas na umiri nga si Elise hanggang sa nakarinig nga din siya ng pag-iyak ng sanggol. "Congratulations mommy, sobrang healthy ng baby mo." Natutuwang sabi ng doktora. "Salamat po Doc. Pero bakit masakit po ang tiyan ko?" Hindi mapakaling tanong nga ni Elise. Nangihina na nga rin siya. "Doc, may isang baby pa po," sabi nga ng nurse na tumingin sa pagkababae nga ni Elise. "Ano? Kung ganun, kambal ang anak mo, mommy?" "Sige, umiri ka ulit." Agad na sabi nga ng doktora. "Po, pero isa lang ang lumabas sa check-up ko, Doc." "May ganitong kaso talaga, mommy. Rare lang ito, pero sobrang blessing pa rin." Hindi na nga nakapagsalita pa ulit si Elise dahil sa napairi na nga lamang ulit siya dahil gusto nang lumabas ng bata. Tuwang-tuwa naman ng doktora na ipakita kay Elise ang dalawang sanggol. Kinuha din ito ng mga nurse para linisan. "Congratulations mommy, successful ang delivery mo. 2 kambal. Lalaki."
sabi nga ng doktora. Nangihina man, mabilis namang hinawakan ni Elise ang braso ng doktora. Nagmamakaawa ako sa inyo, Dok. Huwag mong ipagsabi na kambal ang anak ko. Baka kunin sa akin ng isa sa kanila kaya please, huwag niyo pong sabihin na kambal ang naipanganak ko. Bilang babae, o kaya bilang magulang, sana maintindihan mo po ang sitwasyon ko, tatanawin kong malaking utang na loob to. Naiiyak nga at puno ng pangambang sabi ni Elise. Pero mami, may karapatan ng daddy ng mga anak niyo na malaman na kambal sila. Huwag na huwag niyong babanggitin sa ama ng mga anak ko na kambal ang maipanganak ko. Parang awa niyo na. Ipangako niyo, Dok. Dagdag pa nga niya. Nakaramdam naman ng awa ang doktora sa mga salita niya at hindi man ito alam ang nangyayari o sitwasyon pero dahan-dahan ding tumango ang doktora. Hindi nga niya matatanggihan ang pakiusap ng isang nagmamakaawang ina para sa kapakanan ng anak nito. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti na nga ring napapikit si Elise dahil sa pagod na naramdaman at sakit sa buong katawan niya. Nagising siya sa isang private room sa ospital at may dextrose nga na nakakabit sa braso niya. Nasaan ang anak ko? Agad na tanong ni Elise. He's in nursery and he's fine. Mabuti naman at gising ka na. Gusto ko tang makausap. Sabi naman ni Caleb na nakaupo sa isang upuan sa gilid nga ng kama ng hinihigaan nga ni Elise. Hindi naman magsalita si Elise dahil mukhang alam na nga niya ang gusto nga nitong sabihin. Ayusin mo muna ang sarili mo, Elise. Dadalhin ko ang anak nating si Jacob sa States. Doon muna kami. Magkikita pa rin naman kayo kung yun ang gugustuhin ng tadhana. Nag-file na rin ako ng full custody sa anak natin at malaki ang laban ko. Sana hindi ka na umangal pa at pumirma na lang. Ibabalik ko sa iyo ang custody ng anak natin. Kapag nagkita ulit tayo at makita ko na nagbago ka na, kakausapin ka ng abogado ko bukas. Kagigising ko lang, Caleb. Hindi ba pwedeng hintayin mo muna akong gumaling at mag-explain? O kahit makasama man lang saglit ang anak ko. Alam mo naman na wala akong laban sa'yo dahil milyonaryo ka at dukha ako. May ebidensya ka na nagtaksil ako sa'yo at hindi mo man lang kinonsider ang paliwanag ko. Kaya talagang nasa sa'yo ang huling halakak. Medyo masakit pa rin ang katawan niya pero pinipilit nga niyang magsalita at lumaban. Hindi mo na kailangan makita pa si Jacob. Bukas na bukas, gusto ko na maayos na ang lahat at pagkatapos mong mapirmahan ng papeles ng kustodiya, ayoko nang makita ka pa. Seryosong sabi nga ni Caleb. Mapait namang tumawa si Elise. Para siyang sinaksak ng karayom sa puso, mga 100 karayom. Ang tigas na talaga ng puso mo. Sinulsulan ka na naman ba ng magulang mo? Alam ko naman na ayaw nila sa akin, pero sana hindi nila idamay ang anak natin. Huwag mong banggitin ang mga magulang ko sa usapan natin, Elise. Sinabi ko na, ang gusto kong sabihin tapos na tayo. May di na sabi ni Caleb at tumayo na nga, saka naglakad na nga palabas ng kwarto. Naiwan ng mga mag-isa si Elise at hindi nga niya naman mapigilang mapaiyak dahil sa nangyari. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya. Gusto niyang lumaban pero wala siyang kakampi dahil wala na naman siyang pamilya. Si Caleb na lang ang inaasahan niya, nakakampi sa kanya pero pati ito, tumalikod na nga rin sa kanya. Kinabukasan wala ring nagawa si Elise kundi ang pirmahan ng papeles na nagsasabing binibigay na nga niya ang buong kustodiya ng anak nilang si Jacob rito. Hindi na nakaangal o nakalaban pa si Elise dahil wala naman siyang laban. Tinatakot pa siya. Pero nangako naman siya sa sarili na babawiin nga niya ang kustodiya ng anak. Elise, tawag ng kung sino sa pangalan niya. Napatingin naman si Elise sa papasok na si Diego. Nang makita niya si Diego, ay hindi naman napigilan ni Elise na maiyak. Shh, tahan na. Nandito ako. Tutulungan kita. Babangon ka at lalaban dahil may natira pa sa'yo. Siya ang kukunan mo ng lakas. Makahulog ang sabi nga ni Diego sabay tingin sa karga-kargang sanggol ni Elise. Dahan-dahan namang tumango si Elise habang umiiyak. Inasikaso ko na ang mga bills.
At kailangan na sikasuhin dito sa ospital. Makalabas ka na raw mamaya. Sumama ka na lang muna sa akin sa France. At doon ka magsimula ulit. Hayaan mo akong tulungan ka dahil sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Hindi ako nakauwi kagad dito para makapagpaliwanag kay Caleb. At ayaw mo naman napuntahan ko siya. Ayos lang, Diego. Gusto ko rin naman muna makalayo kay Caleb eh. Hindi na ako mahihiya na tanggapin ang offer mo. Kapag nakabangon ako, babawi rin ako sa iyo. May tipid ng ngiting sabi naman ni Elise. Naniniwala ako na malalampasan mo rin to, Elise. Alam kong malakas ka. Matapos ang pag-uusap, ay nagligpit na nga rin sila ng mga gamit dahil lalabas na nga si Elise sa ospital. Nakapag-book na nga rin si Diego ng tiket papuntang France kinabukasan. Mabilis na lumipas ang buwan hanggang sa naging 6 na taon. Mommy, bukas na po ang alis natin, di ba? Pupunta pa tayo ng Pilipinas? Tanong ng 6 na taong gulang na si Jaden, ang anak ni Elise. Yes, baby, excited ka na ba? May lambing namang tanong ni Elise. Opo, Mommy. Kasalukuyan silang nasa kusina naghahanda ng hapunan ni Elise habang pinapanood naman siya ng anak niya. We're home! Puno ng ngiting sabi ni Diego na pumasok nga sa kusina may dala itong mga pagkain na inilagay naman ito sa mesa. Tito Diego, Tito Charles! Masayang sabi naman ni Jaden at mabilis na nilapitan nga sa kaniyakap si Diego pati na nga rin ang kasama nitong si Charles. Ang aga niyo atang umuwi akala ko ba mamamasyal pa kayo? Tanong ni Elise. Naisip namin na dito na lang kami. Marami pa naman kaming oras na mag-date. Saka bukas na rin ang alis niyo ni Jaden. Kaya mas gusto namin na makasama na lang kayo bago kayo bumalik sa Pilipinas. Sagot naman ni Charles. Oo nga, idea lahat ni Charles at sumang-ayon naman ako lalo na 2 weeks pa bago kami makasunod sa inyo sa Pilipinas. Dagdag naman ni Diego. Hindi lang talaga kayo sweet sa isa't isa, no? Sweet din kayo sa amin. Naku, nagiging spoiled na masyado si Jaden sa atensyon niyo ah. Siyempre naman, baby din kaya namin si Jaden. Lahat ibibigay namin sa kanya lalo na ang atensyon. Saka kapag lumaki siya, baka siya ang mawala ng oras sa atin dahil sa pag-aaral o kaya sa chicks. Natatawang sabi nga ni Diego. Uy, grabe kayo. Ang bata-bata pa ng anak ko, chicks ka agad. Tama na nga yan at maghahain na ako. Saway nga ni Elise. Tinulungan naman siya ni Charles na maghain habang si Diego nilalaro si Jaden. Walang kalagyan ng pasasalamat ni Elise kay Diego dahil nanatili nga ito sa tabi niya nung mga panahong kailangan niya ng masasandalan. Ngayon nakasalukuyan na nga siyang nakabangon at nakapagpatayo ng sariling kumpanya at negosyo. Hindi niya bibiguin si Diego at mananatili rin siya sa tabi nito. Si Charles naman, matagal na nga rin na boyfriend ni Diego at masasabi ni Elise na talagang nagkakasundo sila nito. Masaya si Elise na nakitang masaya ang kaibigan niya. Sabay na nga rin silang kumain lahat. Nagligpit na nga rin si Elise pagkatapos. Uuwi ka na sa Pilipinas? Handa ka na bang kung sakaling magkita kayo ni Caleb? Maliit lang ang mundo at sigurado kung magkikita kayo lalo na't sikat din ang kumpanya niya sa Pilipinas. Ganon din ang sayo. Naihinahundle ng assistant mo. Sigurado akong isa rin si Caleb sa mga gusto kong makilala bilang may-ari ng Celestia Modeling Company. Sabi nga ni Diego. Sila lang dalawa sa kusina dahil si Charles ay nasa sala kasama si Jaden. Ilang taon ko na yung pinaghandaan, Diego. Kung magkita man kami ulit, ang unahin kong gawin, bawiin ang anak ko sa kanya. Seryosong sabi ni Elise. Hindi mo ba susubukang linawin ang mga nangyari sa'yo 6 years ago? Baka misunderstanding lang ang lahat at baka mapagbigyan niyo pa ng pangalawang pagkakataon ng isa't isa. Napailing si Elise. Matagal na akong lumimot, Diego. Hindi na kailangan ipabalik pa ang nakaraan. Ang anak ko lang ang pakay ko kay Caleb. Wala nang iba. Kung yan talaga ang desisyon mo, hindi kita kukontrahin. Nandito lang kami ni Charles, nakasuporta sa'yo. Nginitaan naman ni Elise Diego. Salamat, Diego ah. Matapang at lumaban na ako ngayon. Kaya kailangan mo rin ng suporta at tulong ko.
Aasahan mong ibibigay ko sa iyo yun. Sabi nga niya. Ngumiti nga rin si Diego sa katumango. Iniba naman nila ang usapan, nag-usap sila tungkol sa negosyo hanggang sa matapos na nga rin magligpit si Elise sa mga dapat ligpitin sa kusina. Welcome home, Iha. Mas lalo kang gumanda. Ito na ba ang anak mo? Ang laki na niya, ang gwapo pa. Masayang bati nga ni Manang Fe, ang kasambahay na nag-aalaga ng bahay ni Diego sa Pilipinas. Kilala ito ni Elise at dahil namilit talaga si Diego na sa bahay niya magstay sa Pilipinas, hindi na nga rin umangal pa si Elise. Ayaw naman niyang magkagalitan pa sila. Bihira lang din namang umuwi si Diego sa Pilipinas kaya tinanggap na nga niya ang offer nito. Masaya akong makita kayo na malusog pa rin, Manang Faye. Ito na nga po ang anak kong si Jaden. Salamat po sa serbisyo at pagpapatuloy po sa amin ha. May galang naman, nasagot ni Elise. Nako, masyado ka namang formal. Halika, ipapakita ko sa inyo ang magiging kwarto nyo. Wala na tayong hiyaan dito, lalo na close naman kayo ng alaga kong si Diego. Sabi naman ni Manang Fe. Oo nga, close talaga sila ni Diego. Bago pa naging sila noon ni Caleb, kilala na nga ni Elise si Diego at kapatid ang turingan nila sa isa't isa lalo na't pareho sila ni Diego na wala ng pamilya. Matapos asikasuhin nga ang gamit nila ng anak niya, sa magiging kwarto nila ay tinulungan nga naman ni Elise si Manang Fe na maghanda ng tanghalian nga nila. Pagkatapos mananghalian, pinagpahinga nga muna ni Elise ang anak dahil pagod nga ito sa biyahe. Kinabukasan, nakabawi na nga ng lakas si Jaden at agad itong humiling nga sa ina na mamasyal. Dahil may bibilhin din naman si Elise na isipan na nga lamang niya na ipasyal din ang anak sa mall. Ako na lang mag-isa ang bibili ng mga kailangan namin, Manang. Dito na lang muna kayo ni Jaden sa playground, babalik din ako. Sabi nga ni Elise kay Fe. Sige Iha, ako nang bahala kay Jaden, mag-ingat ka. Sabi naman ni Fe. Nagpasalamat naman si Elise bago umalis. Tuwang-tuwa naman si Jaden na naglalaro sa malaking playground sa mall na may bayad ang entrance. Marami ding bata sa paligid at kasama ng mga ito ang bantay nila. Jaden, dito ka lang. Naiihi kasi ako, saglit lang ako. Hindi ka naman makakalabas dito dahil may guard. Behave ka lang, okay? Dali-dali ngang sabi ni Fe, saka lumabas nga sa playground at hinanap ang CR para umihi. Naiwan naman si Jaden na bumalik na nga rin sa paglalaro. May ilang mga bata din siya na naging kaibigan doon. Aray! Daing nga ni Jaden nang may mabangga nga siyang bata. Aray din, tumingin ka kasi sa dinadaanan mo! Sabi naman ng batang nakabangga ni Jaden. Hinarap nila ang isa't isa at gulat ang rumihistro sa mga mukha nila. Magkamukha tayo? Baka magkapatid tayo! Agad na sabi nga ng batang kaharap ni Jaden na talagang kamukhang-kamukha niya. Bukod doon ay parehas lang din sila ng boses. Mabilis naman itong hinila ni Jaden at dinala sa isang sulok. Magkamukha tayo pero magkapatid na nga ba ngayon kapag magkamukha? Ano ang pangalan mo at sino ang mami mo? Sunod-sunod na tanong nga ni Jaden. Ako si Jacob, 6 years old na ako. Wala akong mommy pero may daddy ako. Sagot naman ni Jacob. May mommy ako at walang daddy. Baka daddy ko ang daddy mo at mommy mo naman ang mommy ko. Sigurado ka ba? Paano naman natin malalaman na tama ang sinasabi mo? Tanong ni Jacob. Nag-isip naman saglit si Jaden. Magpalit tayo. Suwestyon niya nang makapag-isip na. Ano? Hindi ba delikado yun? Baka mapahamak tayo. Mabait naman si mommy ko kaya sigurado kung hindi kanya sasaktan. Ang daddy mo ba mabait din? Tumangutango naman si Jacob bilang sagot. Matapos ang ilang sandali, tuluyan na nga rin nagdesisyon ng dalawa na magpalit ng posisyon. Para maging successful, ang pagpapalit ay naisipan nga din nila na magpalit ng damit. Inayos din nila ang buhok sa isa't isa para nga talaga magkamukha sila. Nag-usap din sila saglit tungkol sa mga tanong at taong malapit sa kanila kung ano ang pangalan
at mukha ng mga ito para makilala nga nila at hindi sila mabisto. Jaden, nasan ka? Halika na, nandito na ang mommy mo. Tawag nga ni Fe. Mabilis namang tinulak ni Jaden si Jacob at tumakbo na nga siya papunta sa nagbabantay kay Jacob. Manang Fe, nandito na po ko! Sabi nga ni Jacob habang papalapit kay Fe. Halika na, may gusto ka bang bilhin bago tayo umuwi ng mommy mo? Tanong nga ni Fe, saka kinuha nga ang kamay ni Jacob na akalain nga niyang si Jaden. Pwede po ba tayong bumili ng ice cream cake? Sige, sasabihin ko sa mommy mo. Sabi naman ni Fe. Nakita din nila si Elise sa labas ng playground na naghihintay sa kanila. Wala naman na silang bibilhin pa, kaya umuwi na nga rin sila. Dumaan muna sila sa isang bake shop para bumili ng ice cream cake bago tuluyang umuwi. Chocolate? Hindi ba't vanilla ice cream ang paborito mong flavor, anak? Kunot noong tanong nga ni Elise matapos nilang makabili ng ice cream cake. Gusto ko lang pong subukan, mommy. Sagot naman ni Jacob. Wala siyang ideya na magkaiba pala sila ng taste ni Jaden kahit na magkamukha sila. Ganun ba? E di sana dalawang binili mo para kapag ayaw mo niyan, may isang flavor ka pa rin na gusto. Ayos lang po, mommy. Sa susunod na lang po. Hindi naman na nagsalita pa si Elise at tumango na nga lamang habang nagmamaneho pa uwi sa bahay. Pagdating sa bahay, naghanda na rin si Fe. Nang hapunan habang si Elise, inayos ang mga gamit na pinamili niya. Nanonood naman si Jacob sa kanya at nag-iisip na talagang effective din ang pagpapalit nga nila ni Jaden dahil hindi siya nabuking ni Elise. Gusto niya rin sana itong yakapin at kwentuhan ng maraming bagay pero pinipigilan naman ni Jacob ang sarili. Mommy, may daddy ba ako? Biglang tanong nga niya. Napahinto naman si Elise sa ginagawa niya at napatingin kay Jacob. Medyo nagulat siya dahil unang beses itong nagbanggit tungkol sa daddy nito. Siyempre naman anak, lahat ng anak may daddy talaga. Sagot naman ni Elise at wala naman siyang balak na itago sa anak ang totoo pero sa ngayon ay masyado pa yatang maaga para makilala nito ang daddy nito. Pwede ko po ba siyang makilala? Ano pong pangalan niya? Tanong ulit ni Jacob. Hindi ko alam kung maintindihan mo anak pero may hindi pagkakaintindihan kasi kami ng daddy mo kaya hindi kami magkasama ngayon. Wala akong balak na ilayo ka sa kanya. Kaya sana hintayin mo na lang ang tamang pagkakataon na makilala mo siya. May lambing na paliwanag nga ni Elise. Bakit hindi po ngayon na lang? Gusto ko po siyang makilala Wag nang makulit Jaden, darating din naman talaga tayo dyan. Seryosang sabi naman ni Elise. Hindi naman nagsalita pa si Jacob nang makaramdam na hindi nagustuhan ni Elise ang pangulit niya. Matapos ang ilang sandali, tinawag nga rin sila ni Manang Fe para maghapunan na. Kinabukasan, Sama ako, daddy! pamimilit nga ni Jaden na inakala nga nilang si Jacob. May meeting ako Jacob, dito ka na lang sa office ko gaya dati. Kung may kailangan ka sabihin mo lang kay Butler Josh. Nagmamadaling sabi naman ni Caleb. Hindi na nga nakapagsalita pa si Jaden nang dali-daling ang lumabas sa opisina ang daddy niya. Malungkot siyang napaupo sa sofa na nasa loob ng opisina. May problema ba? Bakit parang naninibago ka Jacob? Hindi ba't sanay ka naman na sa daddy mo na palaging busy? Tanong nga ni Josh. Sa kanilapitan si Jaden na tumupo sa tabi nito. Ganun ba talaga palagi si daddy? Hindi niya ako nabibigyan ng oras? Tanong nga ni Jaden. Hindi naman siya ganun palagi, minsan lang. Nabibigyan ka pa rin niya ng time. At mahal na mahal ka rin ng daddy mo, yun ang wag na wag mong kakalimutan. Sagot nga ni Josh. Napayo ko si Jaden at hindi na nga nakapagsalita pa. Hindi siya nabuking ng daddy niya na hindi nga siya si Jacob. Hindi na nga rin siya sigurado kung daddy niya ba talaga ito dahil madalas itong may ginagawa at hindi sila masyadong nag-uusap. Butler Josh, may alam ba kayo tungkol kay mami ko? Tanong na naman ni Jaden, sabay tingin kay Josh. Gumuhit naman ang pagtataka sa mukha ni Josh. Bakit mo biglang natanong yan? Hindi ba't noong huling beses na tinanong mo yan, sa daddy mo ay sobrang nagalit siya sa'yo?
Pinangako mo rin na hindi ka na magbabangkit tungkol sa mami mo. Sabi nga niya. Napalunok naman si Jaden at hindi nga nakapagsalita. Hindi ikaw si Jacob. Bulong ni Josh. Po? Kinakabahang sambit naman ni Jaden. Hindi ikaw si Jacob, nasan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Medyo galit pa nga na tanong ni Josh at hinawakan nga si Jaden sa braso. Ayos lang po si Jacob. Kasama niya po ang mami ko, magkamukhang magkamukha kami. Kaya naisipan po namin na magpalit po dahil wala siyang mommy at wala din po akong daddy. Naisip namin na baka magkapatid po kami. Please po, Butler Josh, wag niyo po akong isumbong kay daddy. Wala naman po akong masamang intensyon. Pag-amin nga ni Jaden. Paano ko nasisigurado na hindi ka nagsisinungaling? Ituro mo sa akin kung nasan si Jacob. Magsasalita na nga sana si Jaden nang bigla namang tumunog ang cellphone ni Josh. May tumatawag na unregistered number pero sinagot yun ni Josh dahil baka importante. Hello, Butler Josh? Bungad nga ng nasa kabilang linya. Binitawan naman ni Josh ang braso ni Jaden nang makalala ang familiar na boses na tumawag. Jacob, ikaw ba yan? Sabihin mo nasan ka? Ayos ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Sunod-sunod nga na tanong ni Josh. Ayos lang po ako, Butler Josh. Nabisto niyo po ba si Jaden? Sana hindi niyo po siya sinaktan. Ayos lang po ako at gusto ko po sanang magkita kami. Huwag mong sabihin kay Daddy ang nangyari dahil tayong dalawa talagang mananagot. Tinignan naman ni Josh si Jaden. Sige, saan kayo magkikita? Tanong niya. Sinabi nga ni Jacob ang lugar kung saan sila magkikita. Agad naman na dinala ni Josh si Jaden sa isang daycare center. Nagpumilit lang ako kay mami na dito niya ako iwan dahil may importante siyang pinuntahan. Babalikan din niya ako dito mamaya. Sabi nga ni Jacob. Ano bang nangyayari? Bakit niyo naisipang magpalit ng buhay? Bumalik na kayo sa dati at sisiguraduhin ko na hindi mabubunyag ang ginawa niyo. Hindi laro ang pakikipagpalit ng buhay. Kahit pa magkamukha kayo. Wala pa rin kasiguraduhan na magkapatid nga kayo. Sabi naman ni Josh. Nasa isang sulok nga sila ng daycare at pwede namang pumasok ang mga guardian sa loob kung gusto nga nilang makipag-bonding sa mga alaga nila. Malayo sila sa iba. Kaya po kami nagpalit dahil gusto po naming alamin ang totoo pero mukhang mahihirapan kami dahil hindi sila umaamin eh. Sabi naman ni Jaden. Napahilot naman si Josh sa noo niya dahil sumasakit ito. Masakit na nga ang ulo niya kapag si Jacob lang pero ngayon, naging dalawa pa nga ito. Hayaan niyo na po muna kami, Butler Josh. Sige na po, please. Alam mo na gustong-gusto ko talaga na makilala ang mommy ko pero ayaw po ni Daddy. Kapag nalaman namin ang totoo ay hihinto naman din po kami. Pamimilit nga ni Jacob. Paano kung mabisto kayo bago niyo malaman ang totoo? Kunot noong tanong naman ni Butler Josh. Hindi kami mabibisto dahil kakampi ka namin at tutulungan mo po kami, Butler. Taas noon namang sagot ni Jacob. Mawawalan ako ng trabaho sa ginagawa niyo eh. Kamot ulong saad nga niya. Hindi po ba kayo naawa sa amin ni Jacob? Ang babata pa po namin at gusto lang naman po namin ng kumpleto at masayang pamilya. May lungkot nga, nasaad pa nga nito. Napabuga na nga lamang ng hangin si Josh dahil sa sobrang katalinuhan at matured na mag-isip ang batang kaharap niya. Masaya naman siyang makatulong pero pangingialam na kasi na sa personal na buhay ng amo niya ang ginagawa niya. Hindi ka naman namin pababayaan kapag nabuking kami ni Daddy, Butler Josh. Promise, hindi ka po namin isasali basta magaling ka lang pong umarte na wala ka pong alam. Yun lang. Hindi nga madali ang sinasabi niyo. Kung magpupumilit kayo, sige bibigyan ko lang kayo ng isang araw. Pero bukas na bukas ay kailangan nyo nang bumalik. Malaman nyo man ang totoo, hindi. May diin na sabi nga ni Josh. Lumungkot naman ang mukha ng dalawang bata. Medyo nakonsensya naman si Josh pero mas makokonsensya siya kapag hinabaan pa nga niya ang palugit. Lalo na't napakadelikado ng ginagawa ng mga bata. Kinuha na nga rin niya ang buong detalye ng pangalan ng mommy ni Jaden at ang address ng bahay nito. Matapos silang mag-usap sa daycare center, binalik na rin ni Josh
si Jaden sa opisina ni Caleb. Sakto namang pagdating nila ay natapos na nga rin ang meeting nito. Inutusan naman siya ni Caleb na bumili nang makakain nila sa tanghalian para sa opisina na nga lamang sila kakain. Sir, pwede po bang magtanong? Tanong nga ni Josh habang kumakain silang tatlo ni Caleb at Jaden. Yes, ano yun? May kilala ba kayong Elise Del Mundo? Napahinto naman kagad si Caleb sa pagsubo ng pagkain at seryosong napatingin kay Josh. Saan mo naman nakuha ang pangalang yan? Tanong niya. May nagtatanong po kasi sa akin baka kilala niyo lang po dahil marami na naman kayong taong nakilala. Sagot naman kaagad ni Josh. Kilala ko pero hindi ko na alam kung nasan siya. Huwag mo na akong kulitin pa kung hinahanap mo siya, ipagtanong mo na lang sa iba. Tumango-tango na nga lamang si Josh, saka nagpatuloy nga sa pagkain. Nakita niya naman ang paglungkot ng mukha ni Jaden. May party akong dadaluhan mamaya. Ikaw nang bahala kay Jacob sa bahay. Pipilitin kong makauwi ng maaga. Biglang sabi nga ni Caleb. Pwede po ba akong sumama, Daddy? Tanong naman ni Jaden. Bawal ang mga bata doon, anak. Libre naman ako bukas kaya bukas na lang mamamasyal tayo sa labas. Ayos lang ba yun? Nagliwanag naman ang mukha ni Jaden at mabilis na tumango. Sige po, Daddy! Natutuwang sabi nga niya. Napangiti naman si Caleb at ginulo na nga lamang ang buhok ng anak. Nagpatuloy na rin sila sa pagkain hanggang sa matapos din sila. May ilang meetings pa nga na pinuntahan si Caleb at wala namang nagawa si Jaden kundi ang aliwin nga ang sarili niya sa opisina ni Caleb kasama si Josh. Sumapit naman ang hapon at umuwi na nga rin sila. Nagayos at naghanda naman si Caleb. May dadaluhan nga siyang party. Wala silang kasambahay at si Josh lang ang naghahanda ng pagkain nila dahil marunong naman itong magluto. Uuwi rin ako. Huwag mo na akong hintayin pa. Matulog ka na para mas tumangkad ka pa. Pagpapaalam nga ni Caleb sa anak at hinalikan nga ito sa noo. Sige po, Daddy. Ingat din po kayo. May ngiti namang sabi ni Jaden at kumaway hanggang sa makalabas na nga si Caleb sa bahay. Sigurado po ba kayo na magkikita sila ni Mommy, Butler, Josh? Tanong ni Jaden kay Josh. Hindi ako sigurado pero nakita ko kasi ang pangalan mo sa list of VIP visitors. Nakasama sa party na dadaluhan ni Caleb. Hindi ako sigurado kung nakita ba ang pangalan ng mommy mo doon. Sagot naman ni Josh. Kung magkikita sila, malalaman na ba natin ang totoo kung magkapatid nga kami ni Jacob? Tanong ulit nito. Malalaman natin yan bukas, Jaden. Bulong naman ni Josh. Sinara na nga rin niya ang gate at ang main door ng bahay bago pinatulog nga si Jaden sa kwarto nito. Sa kabilang banda, narating naman ni Caleb ang venue ng business party na dinaluhan nga niya sa isang 5-star hotel. Marami-rami rin ang taong nakikita nga niya, kaya pinarada na nga lamang rin niya ang sasakyan na dala niya. Sinalubong din si Caleb ng mga iilang kakilala nga niya sa negosyo at may iba pa nga na gusto siyang kausapin, na pinagbigyan naman niya. Welcome ladies and gentlemen! This party is very exclusive and successful dahil napagbigyan tayo ng maraming VIP visitors na pumunta dito, sabi ng host. Isa-isa niya namang pinakilala ang mga VIPs. Kasali sana si Caleb sa VIPs pero tinanggihan niya iyon dahil ayaw na nga muna niyang maging center of attention, lalo na't lahat ng party na dinaluhan nga niya. Palagi naman siyang VIP. Gusto niya lang na i-enjoy ang party ngayon. And also, the most important person in this event, nakalala ng iba pero hindi ng karamihan, the CEO and founder of Celestia Modeling Company. Let's all welcome her, Elise Del Mundo! Masayang pagpapakilala nga ng host. Pumalakpak naman ang lahat at may nagbubulong-bulungan pa nga din habang si Caleb naman napatayo sa gulat. Titig na titig nga siyang nakatingin lamang sa harapan. Kung nasaan si Elise na may malapad ng ngiting nakatingin sa mga tao. Nagpapasalamat naman ito sa iba na bumati sa kanya. Matapos ang pagpapakilala sa VIPs, nagkaroon ng maikling program bago nagumpisa ang kainan at sayawan sa harap. Tahimik lang na kumakain si Elise sa isang mesa kung saan nga siya na lang mag-isa dahil ang mga kasama niya sa table ay
nagsayaw na nga sa harap. Elise? Napahinto naman si Elise sa pagsubo nga at tinaas nga ang tingin dahil sa mga tumawag ng pangalan niya. At isa na nga doon si Caleb. Nagabot naman ang titig nila ni Caleb sa isa't isa. Gulat na gulat nga ito. Yun ang gumuhit sa ekspresyon nga ni Caleb habang si Elise naman nanatiling kalmado pero sa loob-loob niya nakaramdam din siya ng galit at kaunting kaba. Caleb! Glad to see you again. May pekeng ngiti nga na bati ni Elise. Anong nangyari? Totoo ba talaga ang pagpapakalala ng host sa'yo kanina? I've never seen you for years. Hindi makapaniwalang sambit ni Caleb. Tumawa naman si Elise. And so? Mukha bang joke ang party na to? Why act so shocked, Caleb? Masama ba kung umasenso ako? Kung naghirap ako at nagpumilit na makarating sa posisyon ko ngayon, ang tingin mo lang ba talaga sa akin ay hanggang doon na lang mararating? Tanong nga ni Elise. Hindi mo magagawa yan kung wala nang tulong na iba. Tell me, yung lalaki mo bang tumulong sa'yo? Mas lalo namang napatawa si Elise. Walang makakarinig sa pag-uusap nila dahil may kanya-kanyang mundo lahat ng tao sa party at maingay din ang music na pinapatugtog. You haven't moved on, Caleb? Don't you remember? Sinabi ko sa iyo noon na bakla si Diego and to answer your question, si Diego nga ang tumulong sa akin pero hindi ko siya lalaki. May diin naman na sabi ni Elise. Tumayo siya at mas lumapit kay Caleb. Ngayong nagkita ulit tayo, siguro naman hindi mo nakakalimutan ang deal mo sa akin noon. I want to see my son. Dagdag nga niya. At sa tingin mo, ganun-ganun lang yon? Sa tingin mo papayag ako sa gusto mong yumaman ka lang at umasenso? Huwag mong kalimutan na nasa akin ang buong kustodiya ng anak natin. Ngumiti naman si Elise at mas lumapit pa nga kay Caleb. It's okay, Caleb. Alam naman natin pareho kung anong nagagawa ng pera at sa pagkakataong to, malalabanan na kita. Saad nga nito sa tenga niya bago lumayo at naglakad palayo. Naiwan naman si Caleb. Sa kinatatayuan niya at naikuyom naman ito ang kamao niya. Tinungo naman ni Elise ang wine area para kumuha ng alak doon at tuminom. Mahigpit siyang napahawak sa wine glass na may lamang alak. Hindi lahat ay aayon sa gusto mo, Caleb. Babawiin ko ang anak ko. Bulong niya sa kaininom ng lamang alak sa hawak nga niya. May nag-serve ng wine sa table niya at nagsimula na naman siyang uminom. Punong-puno ang isip at puso niya sa mga oras na to. Gusto na nga lamang niyang magpakalasing at matulog. Lumipas ang oras at unti-unti na nga ring lumiit ang bisita sa party. May mga umuwi at may mga natulog sa hotel dahil naka-reserve naman sila. Tama na yan, Elise. Lasing ka na. Pag-aawat nga ni Caleb kay Elise at tinagaw nga nito ang alak niya. Huwag kang ang killjoy. Gusto ko pang uminom. Lasing na sabi nga ni Elise. Hinila siya ni Caleb at inalalayan. Ipupunta na kita sa room mo. Lasing ka na at hindi ka maayos kapag nalalasing. May di na sabi pa nga ni Caleb. Kapag nalalasing kasi si Elise, gumagawa ito ng eksena at kung ano-ano na lamang ang pinagsasasabi. Noon pa man hindi niya talaga ito hinahayaan na maglasing ng todo. Inalalayan nga ni Caleb si Elise papunta sa VIP room na naka-reserve nga para dito. Mabuti na nga lamang at hindi kaanong nagpumiglas si Elise dala ng sobrang kalasingan. Pagdating sa kwarto ay pinaupo ni Caleb si Elise sa kama. Humiga ka na at matulog. Huwag ka nang gumawa na ikakasira ng imahe mo. Aalis na ako. Seryosong sabi nga nito at tumalikod na nga siya at aalis na nga sana. Nang hawakan ni Elise ang kamay niya saka ito hinila ng sobrang lakas. Hindi naman nakapag-react si Caleb. Nang mapahiga nga si Elise at muntik pa ngang masubsob rito. Mabuti na lang talaga at naitukod nga niya ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng ulo ni Elise. Nakapatong na nga siya rito at titig na titig sila sa mata ng isa't isa. Alis ka na kaagad, Pogi. Huwag muna, maglaro muna tayo dito. Parang bata pa nga nasabi ni Elise, sabay hagik-gik. Sagutin mo ko. Nagpayaman ka pa at sumikap na umasenso para mabawi ang anak natin sa pangangalaga ko?
Seryosong tanong ni Caleb. Huminto naman sa paghagik-gik sa Elise. Ano bang sinasabi mo? Sinong anak ko? Gusto ko bang mabawi? Si Jacob ba? Na nasa pangangalaga ng puwisit niyang daddy? Oo naman no. Babawiin ko talaga yung anak ko para magkasama na sila ng kapatid niya. Sagot naman ni Elise. Kumunot naman ang noo ni Caleb. Kapatid? May kapatid si Jacob? Nagkaanak ka ulit? Sunod-sunod nga na tanong niya. Umiling naman si Elise. Shh, huwag kang maingay. Baka malaman ng daddy nilang totoo. Magsasalita pa nga sana si Caleb ng buong puwersa nga siyang inikot ni Elise. Dahilan para nga siya ang nahiga sa kama at si Elise na ang pumaibabaw. Nagulat naman siya nang hawakan ni Elise ang maumbok niyang pagkalalaki. Wow, ang laki naman ng hotdog mo! Namamanghang sabi pa nga ng lasing na Elise at masinigpitan pa nga ang hawak nito. Napakagat naman ng labi niya si Caleb. Hindi na nga nakatiis. Inikot niya si Elise at bumalik na nga sa pagkakapatong rito. Walang pagdadalawang isip na hinalikan nga niya ito sa labi. Lasang-lasa at amoy na amoy naman ni Caleb ang alak mula sa bibig ni Elise. Iginapos naman ni Elise ang mga braso niya sa leg ni Caleb at gumanti ng halik. Nagsimula na nga ring maglakbay ang kamay ni Caleb sa katawan ni Elise. Tuluyan na nga ring may nangyari sa kanila ulit. Kinabukasan nagising sa Elise na sobrang sakit ng ulo. Napaupo nga siya at napahawak sa ulo niya habang nakapikit. Nakaramdam naman siya ng panlalamig sa katawan niya, kaya minulat niya ang mga mata para tignan ang sarili. Walang ya! Sabi na nga lamang nito at napatakip ng bibig gamit ang kamay nang unti-unting maalala ang nangyari kagabi. Wala siyang kahit na anong isang suot na saplot sa katawan. Dahan-dahan siyang napatingin sa tabi at nakita nga ang mahimbing na natutulog na si Caleb. Mabilis naman niyang kinuha ang unan at pinatamaan si Caleb ng paulit-ulit. Walang yaka? Bastos! Walang modo! Paulit-ulit na sigaw nga ni Elise. Nagising naman kagad si Caleb at napadaing na nga lamang nang hindi niya mailaga ng bawat tama ng una ni Elise sa kanya. Medyo naiinis nga siya hanggang sa nahawakan na nga rin niya ang dalawang kamay ni Elise at napabitaw ito sa unan. Hindi ko kasalanan kung nagpakalasing ka at unang pumatong sa akin. May diin din na sabi ni Caleb. Natigilan naman si Elise at unti-unti nang sumisink in sa kanya ang buong detalye ng mga nangyari sa kanila ni Caleb kagabi. Siya nga ang may kasalanan sa lahat dahil nagpakalasing siya. Sinamaan niya naman ang tingin si Caleb bago nagdesisyon na lumayo rito. Inis niyang pinagdadampot ang mga gamit niya na nagkalat nga sa kama at sa sahig. Sabihin mo, yung tungkol sa sinabi mo kagabi na may kapatid si Jacob, nagkaanak ka ba ulit? Biglang tanong nga ni Caleb. Napatigil naman si Elise sa ginagawa niya nang marinig ang tanong ni Caleb. Dahan-dahan niya naman itong tinignan at nakitang seryoso itong nakatingin sa kanya. Ano namang pakialam mo? Pabalik namang tanong ni Elise at inhirapan si Caleb. Matapos makuha ang mga damit, ay tinungo nga rin ni Elise ang banyo at nagbihis doon. Akala ko ba gusto mong makita si Jacob? Ba't ka alis? Tanong naman ni Caleb nang makalabas nga sa banyo si Elise. Makikita ko siya kung gugustuhin ko dahil kahit gawin mo pa ang lahat o kahit siraan mo ako sa kanya, hahanapin pa rin ng anak kong magulang niya. Konsensya mo na kung ilalayo mo talaga siya ng husto sa akin. Seryosong sabi pa nga ni Elise bago dire-diretsyong naglakad palabas ng kwarto. Tinignan ni Elise ang cellphone niya at nakitang mag-aalas 8 na pala ng umaga. Dali-dali niya namang tinungo ang kotse na nakaparada sa parking lot sa gilid ng hotel at sumakay nga doon bago pinaandar pa uwi sa bahay. Wow! Ang ganda dito, Daddy! Masayang sambit ni Jayden habang iniikot ang tingin sa buong amusement park. Dahil sa request ng anak na mag-amusement park, ay nakapagpahinga nga si Caleb kaninang umaga. Bukod sa medyo pagod ng buo nga niyang katawan, nalilito din siya at sumasakit ang ulo dahil nga sa pagkikita nila kagabi ni Elise.
Bakit parang first time mong makapunta dito? Halos pang 5 beses na natin itong pumunta. Kunot noong sabi naman ni Caleb. Kasi po Daddy, sa tuwing pupunta tayo dito ay parang first time ko po talaga. Masama po ba yung ganun? Umiling-iling naman si Caleb. Hindi naman anak. Sige na, anong gusto mong sakyan na rides? Tanong niya. Carousel po Daddy. Mabilis namang sagot ni Jaden. Pinagbigyan naman ni Caleb ang gusto ng anak. Masaya naman si Caleb na makitang nag-e-enjoy ang anak. Matapos ang ride nila sa carousel, ay binilhan naman ni Caleb ng makakain ng anak. Vanilla po ang gusto kong flavor, Daddy. Sabi nga ni Jaden, nangaputan nga siya ng ice cream ni Caleb. Agad namang kumunot ang noon ni Caleb. Vanilla? Kailan pa? Hindi ba chocolate ang favorite flavor mo sa lahat ng flavor? Napapalitan na ba ang favorites ngayon? Pagtataka ni Caleb. Hindi naman po Daddy, gusto ko lang po na tumikim po ng ibang flavor. Pagdadahilan naman ni Jaden. Kinuha niya naman ang ice cream sa kamay ni Caleb at tinabot kay Josh na kasama nila kanina pa. Butler Josh, palit tayo! Nagdadalawang isip man, wala ring nagawa si Josh, kundi ang ibigay kay Jaden ang ice cream na vanilla flavor. Natutuwa namang kinain yun ni Jaden. Bumili ka na lang ulit ng vanilla ice cream doon, Josh. Utos nga ni Caleb. Tumango naman si Josh at bumili na rin. Seryoso namang nakatingin si Caleb sa anak na enjoy na kinakain ng ice cream. Hindi ikaw si Jacob. Bulong nga ni Caleb. Narinig naman niya ni Jaden kaya agad nga niyang tinignan ito. May sinasabi ka po, Daddy? Inosenteng tanong ni Jaden. Hindi ikaw si Jacob. Pag-uulit nga ni Caleb habang kumukunot ang noo. Caleb. Napatingin naman si Caleb sa tumawag nga ng pangalan niya. Gulat naman siya nang makita si Elise. Napatingin siya sa kasama nitong bata na hawak ni Elise sa kamay. Daddy! Tawag nga ng bata sa kanya. Mas nagulat naman si Caleb nang makita na kamukhang-kamukha nga ni Jacob ang batang hawak sa kamay ni Elise. Tinignan niya si Jaden, nakatabi lang niya at palipat-lipat ang tingin niya sa dalawang bata. Teka, ano nangyayari? Bakit may dalawang Jacob? Sigaw nga na tanong nga ni Caleb. Umingay na nga rin kasi ang paligid dahil dumadami na ang tao sa amusement park. Mommy, sorry po. Gusto lang po namin ni Jacob na malaman ang totoo kung magkapatid po ba kami at parehas ba kami ng Daddy at Mommy. Pag-amin na nga ni Jaden. Hindi kita tinuruan na magsinungaling, Jaden. Kung hindi ko nabuking si Jacob, kailan niyo tatapusin ang pagpapalit niyo ng posisyon? Galit na tanong naman ni Elise. Sorry na po, Mommy. Huwag niyo pong pagalitan po si Jaden. Ako na lang po. Singit naman ni Jacob at niyakap nga ang paa ni Elise. Napabuntong hininga naman si Elise at tinignan ng masama si Caleb na litong-lito pa rin. Mag-usap tayo. Sabi niya. Ako na pong magbabantay sa kanila. Sabi naman ni Josh. Bumitaw naman si Jacob sa pagkakayakap sa paa ni Elise at lumapit kay Josh. Tumayo rin si Jaden mula sa pagkakaupo sa tabi ni Caleb at lumapit din kay Josh. Tumalikod naman si Elise at naglakad na nga. Agad namang sinenyasa ni Josh si Caleb na sumunod sa kanya. Wala ring nagawa si Caleb. Medyo lumayo sila sa may mga rides at napunta sa isang bahagi kung saan may malaking space na may Bermuda grass. May ilang tao naman sa paligid na tumatambay. Anak ko si Jaden. Anak mo rin siya. Kambal sila ni Jacob. Pag-amin na nga ni Elisa kaseryosong hinarap si Caleb. Ano? Ano nangyari yun? Malamang. Sabay ko silang iniri. Pero hindi ko sinabi na kambal sila. Common sense naman, Caleb. Bakit mo nagawa yun? Saka hindi ba't isa lang ang anak natin base sa mga test at ultrasound? Hindi nakita. Rare daw kapag ganun. Saka wala naman akong balak na itago si Jaden sa'yo habang buhay eh. Ipakikilala rin naman talaga kita sa kanya. Pero mukhang masyado silang matalino at naunahan pa talaga ako. Ano lang plano? Tanong nga ni Caleb. Ibigay mo sa akin ang kustodiya ko kay Jacob at ibibigay ko rin sa'yo ang kay Jaden
May karapatan tayo pareho sa kanilang dalawa dahil mga anak natin sila pareho. Dagdag pa nga niya. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Caleb. Nakatingin lang siya kay Elise na hindi kumikibo. Alam kong maganda ako, kaya wag mo nga akong titigan ng ganyan. Ano nang desisyon mo? Baka gusto mong umabot pa tayo sa korte. Taas kilay nga na sabi ni Elise. Pag-iisipan ko, alam na ba nila na tayo na ang mga magulang nila? Alam na ni Jacob pero mukhang hindi pa malinaw kay Jaden eh. Ako nang kakausap sa kanya. Magkita na lang ulit tayo kapag nakapag-isip ka na. Ganun-ganun na lang ba yun? Sagot naman ni Caleb. Tumawa naman ang mahina si Elise. Ano ba bang gusto mo? Ang dami mo naman yatang demands. Tanong nga niya. Hindi ba pwedeng mag-usap na muna tayo? Nag-uusap na tayo, Caleb. Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Don't tell me. Baka gusto mong makipagbalikan sa akin. Sarcastic pa nga at natatawang tanong ni Elise. Gusto kong linawin ang lahat. Gusto kong pakinggan ang side mo. Napakunot noo nga ang babae. Wow! Mahimala ba? Nabagok ba yung ulo mo? Pakikinggan ang side ko? Kailan pa yan? Manghang tanong ni Elise. Look, Elise. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo kung nasaktan man kita. I'm sorry kung nagkulang ako sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-intindi sa'yo. Bukod doon, gusto ko rin sanang makilala si Diego para malaman ang totoo at makahingi din ako ng tawad kung mali man ako noon. Sa tingin mo, kapag humingi ka ng tawad ay mababalik na ang lahat? Ilang taon na ang nagdaan na maayos ng lahat? Anong akala mo sa akin? Uto-uto pa din? Galit na sambit nga ni Elise. Wala akong sinasabi ni ganyan ni Elise. Gusto ko lang namang magkaintindihan tayo at magkaroon ng closure kahit papano. Paano ko ibibigay ang kustodiya mo kay Jacob kung ganyan ka? Hindi naman agad nagsalita si Elise. Nag-isip muna siya saglit. Sige, susubukan kong makasundo ka ulit. Simulan natin sa dahan-dahan mong paliwanag para maibsan ang galit ko sa'yo. Una, sabihin mo kung bakit paniwalang-paniwala ka na nangaliwa ako sa'yo kahit buntis ako. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Naiwan ako mag-isa at ilayo sa akin si Jacob kahit na alam ko na mahal mo ko noon. Anong nangyari, Caleb? Inaamin ko. Naging duwag ako, Elise. Nakinig ako sa mga sinabi ni na Mom at Dad. Huli na, noong mapagtanto ko ang ginawa ko. Sobrang nagsisisi ako at hinanap kita. Totoo yon pero hindi kita nakita. Alam ko na kahit anong gawin ko na paglayo sa'yo ng anak natin, hindi ko pa rin maaalis ang katotohanan na mas kailangan niya ng ina kaysa sa ama. Mommy, Daddy, hindi pa ba kayo tapos mag-usap? Napalingon naman sina Caleb at Elise sa tumawag nga sa kanila at nakita nga ang papalapit na kambal kasama si Josh. Pasensya na po, sir. Tapos na silang kumain kaya hinanap nila kayo dahil hindi sila sasakay sa rides na gusto nilang sakyan na wala kayo. Sabi naman ni Josh. Mommy, pwede po bang makasama ko kayo ngayon at si Daddy po? Pati po si Jaden kahit ngayon lang po, Mommy. May pagmamakaawang sabi nga ni Jacob. Agad naman ang umiti si Elise. Oo naman anak, pwede mo akong makasama pati na rin si Jaden anytime na gusto mo. Kung ganun, totoo nga ang sinabi ni Jacob. Na kayo nga po ang daddy at mommy namin? Sa kakambal din po talaga kami? Tanong nga ni Jaden. Oo anak, kambal nga kayo ni Jacob. Kaya dapat na magkasundo kayo palagi, protektahan at mahalin niyo ang isa't isa. May lambing namang sagot ni Caleb. Agad namang tumango ang kambal at nangako sa isa't isa. Pinagbigyan din nila ang mga ito na sumakay nga sa rides. Tuwang-tuwa naman ang kambal na makasama ang mommy at daddy nila. Walang kalagyan ng saya na nararamdaman nila pero nawala din ito nang magdesisyon sila na umuwi na nga sa kanila, kanya-kanyang mga bahay. Magkikita pa po tayo, hindi ba, mommy? May lungkot nga na tanong ni Jacob. Ngumiti naman si Elise at niyakap nga ang anak sa kahinalikan nito sa noo. Magkikita pa tayo, anak. Kung gusto mo bukas na kagad eh. I-text ko na lang sa daddy mo ang address para makapunta ka sa bahay, anumang oras. Sagot naman ni Elise. Lumiwanag naman ang mukha ni Jacob, saka masayang niyakap ang ina. See you again po, Daddy.
Sana madagdagan pa ang bonding natin. Gusto namin na palagi kayong kasama ni Mommy. Sabi naman ni Jaden at niyakap naman ni Caleb ang anak. Huwag kayong mag-alala. Magkita pa tayo. May kasunod pa to. Bulong nga niya. Bago hinalikan sa noo ang anak, nagpaalam na nga rin ng kambal sa isa't isa at nagyakapan. May kung anong maliit na bagay naman ang parang sumaksak sa puso ni Elise dahil sa nakikita niya. Masaya dahil lumabas din ang totoo. Hindi na nga niya kailangan magtago o may tago pero gaya ng inaasahan niya ay magiging masakit ito lalo na sa sitwasyon nila Caleb ngayon. Tuluyan na nga rin silang nagpaalam sa isa't isa matapos ibigay ni Elise ang calling card niya kay Caleb na tinanggap din naman ito. Umuwi na nga rin sila sa kanya-kanya nilang mga bahay. Mabilis nga na lumipas ang mga araw at naging madalas naman ang pagdalaw ni Jacob kina Elise. Mas naging masigla at mas nagkakasundo naman sila ni Jaden ngayon. Naging busy naman sina Elise at Caleb sa trabaho, kaya natutuwa din sila na makitang nagkakasundo ang kambal. Binibigyan din nila ito ng atensyon kapag hindi sila busy. Elise, nandito ka ba? Ilabas mo ang apo ko! Wala kang karapatan na kunin siya kay Caleb dahil nasa kay Caleb pa rin ang buong kustudiya ng bata. Sigaw nga ni Miriam na ina nga ni Caleb habang papasok sa loob ng bahay ni Elise. Ma'am, huwag po kayong manggulo dito. Pag-aawat naman ni Manang Fe na nakasunod nga kay Miriam. Hayaan mo ang asawa ko. May karapatan kaming kunin ang apo namin. Sabi naman ni George, ang dad ni Caleb. Sumugod nga sila sa bahay ni Elise nang malaman na nasa pangangalaga ni Elise si Jacob. Kakauwi lang nila kanina sa bansa galing sa States. Talagang wala kayong karespe-respeto. Sinong nagsabi sa inyo na pwede kayong pumasok basta-basta? Bungad naman ni Elise nang salubungin nga niya ang mga magulang ni Caleb sa main door. Lola George! Lola Miriam! Sigaw naman ni Jacob at mabilis na sinalubong nga ng yakap ang lolo at lola niya. Niyakap naman siya nang mga ito pabalik. Kakargahin na nga sana siya ni George pero tumanggi siya at lumapit kay Elise. Pumayag po si Daddy na dito po muna ako kay Mommy. Huwag niyo po sanang hawain si Mommy, Lolo at Lola. Nagkita na po kami at gusto ko po siyang makasama. Sabi nga ni Jacob. Anong sinasabi mo sa apo ko? Kung ano na naman ba ang tinanim mo sa utak niya? Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang kalandian na ginawa mo? Dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni Caleb. May diin naman nasabi ng ina nito. Hindi po ako malandi. At lahat ng sinabi niyo kay Caleb ay puro kasinungalingan lamang. Napaniwala niyo rin ako na hindi niya ako minahal at pinabayaan niya lang ako pero hindi pala. Nagmahalan kami ni Caleb noon, hindi niyo yun may tatanggi. Pumayag na siya na ibigay sa akin ang karapatan ko sa anak namin at wala na kayong magagawa pa. Hindi niyo nahawak pa si Caleb. Natuto na siya at hindi na nga siya basta-basta makikinig sa inyo. May diin na sabi ni Elise. Mommy! Tawag nga ni Jaden at dahan-dahang lumapit kay Elise. Gulat naman ang rumihistro sa mukha ni Miriam at George. Sinong bata yan? Bakit kamukha niya si Jacob? Gulat na tanong nga ni Miriam. Siya si Jaden. Apo niyo rin dahil kambal siya ni Jacob. Hindi ko sinabi ang tungkol sa kanya dahil kinuha niya sa akin si Jacob noon. Hindi ko alam kung dapat ko ba kayong ipakilala sa kanya o hindi. Dahil kayo ang dahilan kung bakit hindi buo ang pamilya natin ngayon. Masyado kayong galit sa akin dahil ano? Isa lang akong dukha dati? Ang taas nga naman talaga ng tingin niyo sa mga sarili niyo. At pati buhay ng sarili niyong anak at tapoy ginulo niyo. Wala kang karapatan na sabihin yan. Huwag mong baliktarin at ipasa sa akin ang kasalanan mo. Sad pa ni Miriam. Mommy! Mommy! Lola, huwag niyo pong saktan si Mommy. Bitawan niyo po siya, Lola. Pag-aawat naman ng dalawa. Umawat na nga rin si Manang Fe at George pero ayaw paawat ni Miriam. Hindi naman inaasahan na nasagi ni Miriam si Jaden dahilan para mapahiga nga ito sa sahig at hindi inaasahang mauntog ang ulo nito sa tiles dahil medyo malakas nga ang pagkasagi ni Miriam sa kanya. Jaden!
Sigaw ni Caleb na kakapasok lamang sa main door ng bahay. Mabilis niyang nilapitan ng anak, gulat na gulat siya at nanginginig nang makitang dumudugo ang bandang noo ni Jaden at nawalan nito ng malay. Naawat naman ni na George at manang Fe si Miriam. "Jaden anak, anong nangyari?" Naiiyak na tanong nga ni Elise nang malapitan nga si Caleb na karga-karga ang dugo ang anak. "Mommy, ayos lang po ba si Jaden?" Umiiyak na tanong nga ni Jacob. "Dadalhin ko siya sa ospital." Natataranta namang sabi ni Caleb. "Ikaw nang bahala rito manang Fe. Sasamahan ko si Caleb." Sabi naman ni Elise sa kamabilis na kinarga si Jacob at sumunod kay Caleb na palabas ng bahay. Hindi naman makakilos si Miriam habang nakatingin sa main door. Nakaramdam siya ng kaba at takot sa nangyari. "Hindi ko sinasadya. Wala akong intensyon na saktan ng apo ko." Naiiyak nga na bulong ni Miriam hanggang sa tuluyan na nga rin siyang umiyak. Niyakap naman siya ni George. "Tana, magiging maayos din ang lahat," bulong ni George. Ipagdasal niya na magiging maayos lang si Jaden. Dahil kung hindi niyo magugustuhan ng galit ng isang mapagmahal na ina. Mahulog ang sabi naman ni Manang Fe. Hindi naman nagsalita ang mag-asawa. Iniwan na nga rin ni Fe ang dalawa sa sala dahil tatawagan nga niya si Diego at ipapaalam ang nangyari. Sa ospital agad din namang inasikaso ng doktor at mga nurse si Jaden. Puno naman ang kaba ang puso ni Elise dahil sa nangyari sa anak niya. "I'm sorry Elise, kasalanan ko lahat ng to. Hindi ko agad napigilan si mom at dad na sumugod sa inyo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko na hindi din sila makakalapit pa sa inyo. I'm really sorry." Puno ng sinseridad nga na sabi ni Caleb. "Walang magagawa ang sorry mo Caleb. Kapag nanganib na ang buhay ng anak ko, hindi ko alam kung mapapatawad ko ba ang mga magulang mo at baka ikaw ay madamay ko pa. Ipagdasal mo na lang na ayos lang ang kalagayan ni Jaden." May diin pa nga na sabi ni Elise. Muli namang tumulo ang luha niya sa mata, saka umupo na nga siya sa isa sa mga upuan sa hallway. "Magiging okay din po si Jaden, Mommy. Mas malakas po siya sa akin." Sabi naman ni Jacob, saka niyakap ang ina. Tumango naman si Elise at niyakap pabalik ang anak. Pilit niyang pinigilan ang luha niya sa mata pero ayaw nitong makinig. Dumadaloy pa rin nito. Ayaw niya na makita siya ni Jacob na nangihina at umiiyak pero tao lang din naman siya. Normal lang yun. "Gusto ko lang naman na makasama ang anak ko at maging masaya." Masyado bang selfish ang hiling na yun? Pinili ko naman na maging matatag at malakas pero bakit parang ang hina ko pa rin? Lumuluha nga, nasaad ni Elise. Tinabihan naman siya ni Caleb sa pagkakaupo. Nasa kabilang side naman nakaupo si Jacob. "Magiging maayos din ang lahat, Elise. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Nandito kami ni Jacob. I'm sorry." Bulong nga ni Caleb at niyakap si Elise. Mas lalo namang naiyak si Elise. Masaya siya na kino-comfort nga siya ni na Caleb at Jacob pero hindi niya pa rin maiwasan ng maiyak. "Kayo ba ang mga magulang ng bata?" Mabilis na inangat ni Elise ang tingin niya at nakita ang doktor na siyang nag-asikaso kay Jaden. Tumayo naman kagad siya. "Opo, ako ang mommy niya. Kamusta po siya?" Kinakabahang tanong ni Elise. "Stable na ang kalagayan niya, mommy. Kaunting sugat lang ang natamo niya. Pero dumugo talaga yun. Wala namang internal bleeding pero hindi pa siya nagkakamalay. Kapag nagising siya, gagawa ulit kami ng test. Kapag naging tuloy-tuloy ang pagiging stable ng vitals niya, ayos na siya." Pagbabalita ng doktor. "Sabihin niyo lang po kung ano po ang gagawin at kailangan na ibigay po." Seryoso namang sabi ni Caleb. "For now, pwede niyo na siyang mapuntahan sa kwarto niya. Bantayan niyo na lang siya. At kapag nagising ay tawagin niyo kaagad ako." Tumango naman si Elise at dinala sa kwarto kung nasaan nga si Jaden. Kinausap pa nga ni Caleb ang doktor habang si Elise naman nilapitan na nga ang anak na nakahiga sa isang hospital bed. Hinawakan niya ang kamay nito. "Nandito na si mommy anak. Kasama ko rin ang kapatid mong si Jacob. Gumising ka na. Maglalaro pa kayo at tayo rin mamamasyal pa tayo. Lahat ng gusto niyong lugar
na pupuntahan natin. Naluluhangang sabi ni Elise. Oo nga, Jaden. Marami pa akong laruan sa bahay na sinabi ko na ipapakita ko sa'yo at ipapalaro eh. Gumising ka na para hindi na rin mag-alala si Mommy. Sabi naman ni Jacob. Napatingin naman si Elise kay Jacob at napangiti. Hinawakan niya ang kamay nito at inilagay sa kamay ni Jaden. Magiging maayos na siya dahil alam kong nararamdaman niya ang presensya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Pabulong na sabi nga ni Elise, ngumiti naman si Jacob at tumango. Nanatili si Elise sa tabi ng anak. Hindi rin umalis sa tabi niya si Jacob habang si Caleb naman nagasikaso ng mga gamit nila at pagkain. Pinasunod din niya si Manang Fe sa ospital para may makasama nga si Elise kapag umaalis siya. Elise, kumain ka muna. Huwag kang palaging tulala dahil pumapangit ka. Lumalayo na ang itsura ng mga anak mo sa ganda mo. Napalingon naman si Elise. Sa nagsalita at napaiyak siya nang makita ang kaibigang si Diego. Agad naman siyang lumapit dito. Diego, bulong niya at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Naku, tumigil ka. Huwag kang magdrama. Napabaya kang ina dahil kailanman hindi ka naging pabaya, okay? Sige na, sabayan mo kong kumain dahil kararating ko lang din. Mabuti na lang at nakalipad agad kami ni Charles dito. Sabi naman ni Diego. Kanina lang siya tinawagan ni Manang Fe at agad din naman siyang nag-book ng flight. Nakarating din siya ng bansa mga bandang 6:00 na nga ng hapon at dumiretso sa ospital. Salamat sa pagpunta, Diego. Pasensya ka na kung pinag-alala ka namin na. Sabi naman ni Elise sabay punas nga ng luha niya. Binaba naman ni Diego ang mga pagkaing dala niya at lumapit kay Jaden. Ano ka ba? Normal lang na mag-alala lalo na ako, no? Sobrang nag-aalala talaga ako sa inaanak ko. Mabuti na lang talaga at medyo maayos na dahil hinihintay na lang na magising siya. Sad naman ni Diego. Saka hinaplos ang mukha nang nakapikit na nga si Jaden. Napatingin naman siya sa katabi nitong bata na natutulog. Siya na ba si Jacob? Nako, kamukhang kamukha talaga nila ang isa't isa. Bulong nga ni Diego. Ngumiti naman si Elise. Siyempre, kampal nga, diba? Teka, nasaan nga pala si Charles? Bakit hindi mo kasama? Tanong niya. May dinaanan lang, importante kasi kaya sana mapatawad mo. Papunta na rin siya rito. Sagot naman ni Diego na tinanguan naman ni Elise. Pinilit ni Diego na pakainin sa Elise. Hindi pa nga raw ito nanananghalian, wala ring nagawa si Elise, kundi ang sabayan sa pagkain ng kaibigan habang nagkukwentuhan. As usual, marami na namang baon na kwento si Diego. Hindi naman nila napansin ang pagbukas ng pinto ng kwarto kung saan pumasok si Caleb na may dalang pagkain kasama si Manang Fe. Kanina pa kita niyaya na kumain pero hindi ka kumain. Ngayong dumating ang kaibigan mo saka ka pa kumain. Seryosong sabi nga ni Caleb, kaya napatingin nga sa kanyang dalawa. OMG Elise, siya ba si Caleb? In fairness gwapo nga at mukhang yummy. Mabilis naman na dumapo nga ang palad ni Elise sa braso nga ni Diego dahilan para mapailing ito. Sinamaan niya kagad dito ng tingin. Sorry naman, nashock lang. Sorry Huwag kang magselos kung madali kong mapapayag si Elise sa mga bagay-bagay. Just think na, magkapatid kami. Hindi naman kami talo, kaya no worries. Siguro naman nakamove on na kayo pareho sa nangyari sa inyo, no? Dagdag pa nga ni Diego. Kumain ka na nga lang, Diego. Magbabanyo lang ako sa labas. Sabi nga ni Elise. Saka tumayo na nga at lumabas. Tinungo nga rin niya ang banyo dahil ihing-ihi na nga siya. Pagbalik nga niya sa kwarto napahinto nga siya sa may pinto kung saan nakabukas ito at maririnig talaga ang pag-uusap ng mga familiar na boses na nasa loob. Gusto ko sanang humingi ng tawad, Diego. Alam kong huli na pero gusto ko pa rin tong sabihin. Sana mapatawad mo ko kung nasali ka man sa away at hindi pagkakaintindihan namin ni Elise noon. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko at pride. Sabi ni Caleb. Mabuti naman at narealize mo rin ang kamalian mo. Alam ko naman na no one is perfect at kahit si Elise nagkamali din dahil tinago niya
ang tungkol kay Jaden pero masisisi mo ba siya? Sinimulan mo kasi. Saka ano yung kadramahan na ginagawa mo? Don't tell me may balak ka na makipagbalikan sa kaibigan ko. Tila naghahamon nga, natanong ni Diego. Mas lalo namang inilapit ni Elise ang tenga niya sa may pinto. Sa tingin mo, may pag-asa pa? Matutulungan mo ba ako kahit para din sa kapakanan ng mga anak namin? Pabalik namang tanong ni Caleb. Well, nakadepende yan sa isasagot mo sa tanong ko. Mahal mo pa ba si Elise? O kung hindi naman, matututunan mo ba siyang mahalin ulit? Katahimikan naman ang namayani at walang narinig na sagot si Elise. Gulat na gulat naman siya nang may sumundot sa braso niya at muntik pa nga siyang mapasigaw sa gulat. Walang iba kundi si Charles. Magsasalita na nga sana si Elise nang buksan ni Charles ang pinto. Kung sasagutin mo ang tanong ni Diego, bakit hindi na lang sa harap ni Elise nang magkaalaman na? Pili yung saad na ni Charles. Baby, you're finally here. I miss you so much. Maarting sabi pa nga ng Becky na si Diego at mabilis na niyakap si Charles at hinalikan sa labi. Napangiwi naman si Elise. Hoy, sinasabi ko sa'yo Elise, huwag kang bitter ah. Umalis na nga muna kayo ni Caleb at mag-usap kayo. Magkaayos na kayo, buuin niyo ang pamilya niyo nang magkaroon na ng happy ending. Huwag niyo nang hintayin pa. Nalumuhod pa ang mga bata sa harap niyo para pilitin kayo na magkabalikan. Lalo na't misunderstanding lang naman pala ang lahat. Lumapit naman si Caleb kay Elise. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Wala na nga ring nagawa pa si Elise, kundi ang tumango. Lumabas sila sa kwarto at nagdesisyon na nga sa labas ng ospital mag-usap para makalanghap nga rin ng hangin sa labas si Elise. Naglakad-lakad nga lang sila. Kung para naman sa mga bata, hindi na ako tatanggi na buuin ang pamilya natin. Panimula ni Elise. Hindi ako papayag. Sabi naman ni Caleb dahilan para mapahinto si Elise. Ha? Ano hindi papayag? Ano to, gaguhan lang? Napailing si Caleb. I mean, hindi ako papayag na bubuuin natin ang pamilya natin para lang sa mga bata. Gusto ko na mula sa puso ang desisyon mo. At gusto ko na may chance pang maibalik natin ang pagmamahalan natin. Kung mahirap sa'yo, tatanggapin ko. Hindi natin bubuuin ang pamilya natin para sa kapakanan ng mga bata dahil hindi magiging maganda yon. And in the long run, hindi rin magiging maganda para sa kanila. Ang pamilya ay dapat na may pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't isa. Paano naman mangyayari yun? Naka-move on na ako, Caleb. Minhal mo na ako noon kaya baka kaya mo ulit gawin yun. Susubukan natin. Buksan mo ang puso mo at isip mo. Hindi naman tayo nagmamadali. Everything takes time, di ba? Teka, bakit parang ako lang? Ikaw ba, hindi mo rin ba isasali ang sarili mo? Tanong ni Elise. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Caleb. Huminga naman siya ng malalim. I don't need to. Elise, hindi pa ako naka-move on. Kung naka-move on man ako, hindi na sana ako lumapit pa sa'yo at nag-asawa. Pero, hindi ko nagawa. Ikaw pa rin ang hinahanap ko. At ikaw lang ang babae na gusto kong makasama. Ang corny mo naman. Natatawang saad na nga lamang ni Elise pero deep inside, na-touch siya at kinikilig. So ano na? Payag ka bang magsimula ulit? Hindi lang para sa mga anak natin, kundi para na rin sa mga sarili natin. Ngumiti naman si Elise. Sige, pagbibigyan kita dahil nagalit ako noon pero hindi sa'yo, Caleb. Sa mga magulang mo, pag-usapan natin ulit to kapag nagising na si Jaden. Sir, ma'am, gising na po si Jaden. Sigaw nga nang papalapit na si Josh. Agad na, nagkatinginan si Elise at Caleb bago mabilis na bumalik nga sa loob ng ospital. Pagpasok sa kwarto ni Jaden, ay agad nga naman niya itong nilapitan. Mommy, Daddy! Bulong nga ni Jaden. Hindi naman maiwasan ni Elise na maging emosyonal at mapaiyak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng anak. Nandito lang kami, anak. Hindi kami aalis ng daddy mo sa tabi niyo ni Jacob. May lambing na sabi nga niya.
Stable ang vitals niya. Gagawa lang kami ng ilang test para makasigurado na ayos na siya. Babalitaan ko na lang kayo pagkatapos. Sabi nga ng doktor na tumingin kay Jaden. Nagpasalamat naman silang lahat. Tuwang-tuwa din sina Diego at Charles sa pagbuti nga ng kalagayan ni Jaden. Masaya din si Jaden na makita nga ang taong nagmamahal sa kanya na talagang nag-aalala sa kalagayan niya. Salamat talaga sa lahat, Diego. Pagpapasalamat nga ni Elise. Kasalukuyan nga siyang nasa bahay ni Diego kung saan sila tumira ni Jaden. Kinukuha lang niya ang mga gamit nila ng anak dahil lilipat na nga sila sa bahay ni Caleb. Naku, ilang beses mo nang sinasabi yan, Elise. Para namang hindi na tayo magkikita eh. Hindi ka na talaga magpapapigil. Magsasama na talaga kayo ni Caleb. Balitaan mo ako kapag nabigyan niyo na ng kapatid ang kampal, ah. Sabi pa nga ni Diego. Ikaw talaga. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo dyan. Tumigil ka na nga. Sige na, naghihintay pa sa akin ng mga anak ko. Dito muna kayo ni Charles ng mga ilang buwan, diba? Pwede mo kaming dalawin doon kapag hindi ka busy. Of course. Dadalaw talaga kami. Sige na at baka namimiss ka na lang. Hindi lang ng mga anak mo kundi pati na nga rin ng daddy nila. Napailing-iling naman si Elisa tumalis na. Wala naman si Charles dahil umalis daw. Lumipas naman ang mga araw, linggo at buwan. Naging maganda naman ang pagsasama ni na Elisa at Caleb. Unti-unti rin na napapalapit ang loob nila sa isa't isa at mas lalo pang umusbong ang pagmamahala na nabuo nila kasama ang mga anak nila. Happy birthday mga anak! Masayang bati nga ni Elise sa kambal at hinalikan nga ang mga to sa noo. Naghanda nga sila ng kaunti dahil yan lang ang gusto ng kambal. Ayaw ng mga to na magpa-party at ang tanging invited lamang sa celebration ay sina Diego at Charles. Present naman si Manang Fe at Josh. Masaya ang lahat lalo na't bagong kasal si Josh pero pinili pa nga rin ito na maging driver ng kambal. Happy birthday mga anak! Sana magustuhan niyo ang mga regalo namin sa inyo. May ngiting bati naman ni Caleb. Lahat po ng regalo galing sa inyo ay gusto po namin, Daddy at Mommy. Oo nga po, pati na rin po yung regalo ni na Tito Diego, Tito Charles, Butler Josh at Manang Fe. Pagsang-ayon naman ni Jaden. Ma'am, sir, may iba pa po kayong bisita. Biglang sabi nga ni Josh nang mapasok nga sa sala. Medyo nagulat naman ang lahat nang makita ang mom at dad ni Caleb. Lalapitan sana ni Caleb ang mga to para paalisin pero pinigilan naman siya ni Elise. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami nandito para manggulo. Gusto lang namin na batiin ang mga apo namin. Aalis din kami. Sabi nga ni George. Nandito din kami para humingi ng tawad sa inyo dahil sa mga kasamang ginawa namin. Elise, sana mapatawad mo pa ako. Patawarin mo talaga ako. Wala akong intensyon na saktan ng apo ko. Alam kong huli na pero patawad talaga at sana hayaan niyo pa rin kaming makilala ang kambal. Jaden ang pangalan niya, di ba? Sana mapatawad mo ko, apo. Naiiyak nga na sambit nga ni Miriam hanggang sa tuluyan na nga rin siyang napaiyak. Lumapit naman si Jaden kay Miriam at hinawakan nga ang kamay nito. Pinapatawad ko na po kayo, Lola. Akala ko ay hindi niyo po ako gusto kaya galit kayo kay Mommy. Umupo naman si George para magkasintangkad nga sila. Bakit naman hindi ka namin magugustuhan? Mahal na mahal namin si Jacob. Ganon din sa'yo. Masaya kami na malamang may kambal pala siya. Natutuwang sabi niya. Niyakap naman ni Jaden si George at nakisali na nga rin pati nga si Jacob na pangiti naman si Elise sa kinawakan ng kamay ni Caleb. Kung kaya kayong patawarin ng mga bata, magagawa ko rin yun. Mamaya na kayo umalis. Sabayan niyo muna kaming mananghalian. Nakangiting sabi na nga lamang ni Elise. Tinignan naman siya ni Miriam na may ngiti sa labi habang umiiyak. Sige, hindi kami tatanggi dyan. Saad nga niya. Hindi na rin umangal pa si Caleb at hinayaan na lang ang gustong mangyari ni Elise. Tuwang-tuwa naman sina Miriam at George habang kinakausap ng kambal. Sabay-sabay na rin silang nananghalian at masaya din sina Diego at Charles sa ginawang pagpakumbaba ni Elise
kahit nalabag sa loob nila. Alam naman nila na talagang mabait si Elise kaya hinayaan na rin nila ito. Nag-usap din naman si Miriam, George at Elise na sila lang dalawa. Humingi ng tawad si Miriam at George. Tinanggap naman ni Elise ang paghingi nila ng tawad. Hindi niya napatawad ang mga ito pero nangangako naman si Elise na paunti-unti ay mapapatawad din niya ang mga ito, lalo na't masaya ang kambal na kasama ang lolo at lola nila. Salamat sa pagpapatawad at muling pagtanggap, Elise. May ngiting sabi ni Caleb habang nakatingin sa mga bisita nila na nakikipaglaro sa kambal. Salamat din sa walang tigil na pagmamahal at muling paglapit mo sa akin. May ngiting sabi ni Elise. Kinuha naman ni Caleb ang kamay ni Elise at may isinuot sa daliri nga nito isang singsing. Magpakasal na tayo. Doon din naman ang punta natin, di ba? Bulong nga ni Caleb. Napatawa naman si Elise. Sige, tatanggapin ko na lang to. Hindi na kailangan na maging romantic dahil araw-araw kan mang romantic. Natatawang sabi nga niya. Tumawa naman si Caleb at tinuro ang kinaroroonan ng kambal. Gulat naman si Elise nang makitang nakaluhod ang mga ito at sina Diego at Charles ay may hawak na banner na may nakalagay na Marry Me. Sina Manang Faye naman at Josh ay may hawak na party popper. May ngiti namang nakatingin sa kanila sina George at Miriam. Lumuhod naman si Caleb sa harap niya. Elise Del Mundo, I want you to marry me. Stay with me for the rest of our lives. Make ourselves happy with our kids. Kapalit noon, mamahalin kita habang buhay at pasasayuhin sa abot ng aking makakaya. Buong puso na sabi nga ni Caleb. Ang daya mo talaga. Sabi na nga lamang ni Elise, pinigilan niya naman na maging emosyonal. Sabay sabi nga nito, oo na nga, pakakasalan na kita. Dagdag pa nga niya. Habang tumatawa, naghiyawan naman ang lahat at pinapaputok na rin ni Faye at Josh ang party popper. Agad naman na tumayo si Caleb at mabilis na hinalikan sa labi si Elise. Sa huli ay naikasal din silang dalawa. Masayang masaya ang lahat at nadagdagan pa ang anak nila. Tuluyan na ring napatawad ni Elise ang mga magulang ni Caleb at naging magaan na ang pakiramdam niya. Nangako sila ni Caleb sa isa't isa na palaging magkakaintindihan, mag-uusap kapag may problema at hindi magpadalos-dalos ng desisyon. Natutunan nilang dalawa na kahit sa kaunting rason lang o hindi pagkakaintindihan ay maaari nang masira ang isang relasyon, lalo na kung hindi mahigpit ang kapit sa isa't isa. Desisyon ng magkabilang panig kung paano nila haharapin ang problemang iyon at hindi ito pwedeng iasa sa tadhana. Matuto tayong pagpakumbaba, intindihin ang kabilang panig, pakinggan ang katotohanan at huwag magpadalos-dalos dahil hindi sa lahat ng pagkakataon nauuwi ito sa happy ending, lalo na't lahat ay nasa huli ang pagsisisi. At higit sa lahat, anumang sekreto ang tinatago mo sa taong may karapatang malaman ang totoo, kusa talaga itong mabubunyag sa paglipas ng panahon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Caleb at Elise. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles,
Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbiteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbiteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino,
Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.